Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Seryosong bagay po ang pag-uusapan natin ngayon at may kinalaman din naman po ito sa ating mga sasakyan. Sa sobrang init po ng panahon ngayon, ay pwede po tayong makaranas ng heat stroke o kaya yung pinaka-worst ay maatake tayo sa puso. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kahit pasabihin yung malamig or magandang air conditioning ng inyong sasakyan, ay pwede rin po kayong maka-experience ng pagkahilo, paghina ng inyong katawan, pagkapagod, yung pati yung hindi kayo makapag-concentrate sa inyong pagdadrive. Nahihirapan po kayong mag-isip at iyan po ay pwedeng magbunga ng isang malagim na aksidente. At dahil nga po sa sobrang init ng panahon na to, kung ikaw ay babiyahe, hindi ka makakatagal sa init kung hindi maganda ang iyong air conditioning system. Pero dapat mas malaman nyo kung paano talaga gamitin itong modes na ito ng inyong air conditioning system. Ito po ay yung press air mode at yung recirculation mode. Dapat po ay alam nyo pong gamitin ang mga settings na to para po makatulong po ito ng malaki sa atin. Pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid, itong dalawang buttons na yan. Uunahin natin itong recirculation mode at itong press air mode. So dito mga kapatid, kapag ito ay nakita nyo sa inyong mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga lumang modelo, ito po ay ginagamitan lang ng switch o kaya yung manual, no, mechanical switch. Pero itong mga modelong sasakyan ngayon, pinipindot mo na lang yan. Kaya nga po, dito sa mga presentation ko sa iyo, ay tinawag ko po itong buttons or switch. So kapag ka naman doon sa mga manual, ito ay parang toggle lang na sineselect mo, isinasara yung mga ventilation. Pag ito yung ginamit mong press air mode, ibig sabihin, nanggagaling po sa labas yung hangin na kapag ka inopen mo yan, papasok sa'yo yung medyo mainit na hangin na galing sa labas. Papasok na rin sa sasakyan mo yung lahat ng mga bad emission, no, yung mga gases na nandiyan sa labas kung ikaw ay nasa city. So sa city, lahat ng lason ay papasok sa iyo kapag binuksan mo itong press air mode, yung particulate matters, papasok din yung carbon dioxide, isama mo pa yung nitrogen oxide. So lahat na yon, pati yung baho, no, pati yung masangsang na amoy ng mga usok na yan ay masasagap mo. Eh bakit ba ginawa yan? Ipapaliwanag ko po yan mamaya. Dito naman sa recirculation mode, ang sasakyan mo ay selyadong-selyado. Sarado ang lahat ng iyong mga bintana. Dapat ay walang makakapasok na mainit na hangin na galing sa labas dahil yung hangin, yung oxygen na nandyan na nagpapaikot-ikot doon sa iyong air conditioning system ay palalamigin niya nga yung hangin na yan. Magpapaikot-ikot yan dyan. Kaya kung magandang yung air conditioning system sa loob ng iyong sasakyan, ay talagang mapifeel mo naman yung lamig. Mga kapatid, sa sobrang init ng panahon, madadarang sa init ng iyong sasakyan kung wala kang garahe. Ngayon, pagpasok mo sa sasakyan mo, i-start mo ang engine at gagamitin mo talaga itong recirculation mode. Dito sa city, bihirang-bihira talaga yung gumagamit nito. Sa ibang bansa, nagamit yan, lalo na doon sa mga nagyayelong lugar, hindi nila kailangan ng air conditioning. Mas kailangan nila yung heat para po mapainit yung loob ng kanilang sasakyan. So dito po sa recirculation mode, yung hangin na nasa loob yan, magpapaikot-ikot lang yan at dadaan doon sa yung air conditioning system para palamigin niya. At ilalabas din niya malamig. So papasok ulit yung hangin na nandito lang sa loob. So paikot-ikot lang yun at palalamigin niya. Mga kapatid, ngayon nyo lang po siguro maririnig na kapag ka sa matagal na biyahe mo at paikot-ikot lang yung hangin na yan, alam nyo po ba na napakaraming mga natatrap na carbon dioxide sa loob ng iyong sasakyan. At yung mga natatrap na carbon dioxide na yan, mga kapatid, kung sobrang haba ng inyong biyahe at punong-puno kayo ng tao dyan sa sasakyan na yan, yung mga ini-exhale nyong hangin, yung ini-exhale nyong hininga, ay halos ma-overcome pa niya, malalampasan pa niya yung dami ng oxygen sa loob ng inyong sasakyan. 5 times nadadami yung carbon dioxide dahil po yung ating mai-inhale na oxygen na 23% at yung mai-inhale naman natin na nitrogen na 77%, kapag po naman yan ay in-exhale na natin, inihinga natin yan, yun po yung carbon dioxide. Eh dahil sa wala namang pumapasok na fresh air dito sa loob ng inyong sasakyan, darating yung pagkakataon na nalalampasan na siya nung inihihinga mo naman na carbon dioxide. Kaya nga po, kung ikaw ay bumabiyahe sa mahabang panahon, halimbawa mula Manila to Baguio, nakasara lahat ang bintana mo, puno ang kotse mo, sabihin mong 5 kayo dyan. No, dire-diretso, naka-aircon kayo,
walang pumapasok na fresh air at yung nasisinghot mong hangin, yung nai-inhale mo, mas nalalampasan na siya ng carbon dioxide. Dahil nga po mga kapatid, yung inihihinga natin ay carbon dioxide. At yung carbon dioxide na yon ay magbubunga ng pagkahilo, kapag nasinghot mo sa matagal na panahon, panghihina, pagod ka, at ang isang pinakamatindi pong epekto nun, doon sa ating concentration, sa mga bagay na ginagawa mo habang ikaw ay nasa loob ng iyong sasakyan at bumabiyahe ka. So kahit sabihin mo nga nagse-cellphone ka lang, dahil sa ang nasisinghot mo ay puro carbon dioxide na, parang nawawala na yung concentration mo doon sa bagay na ginagawa mo. Ang gagawin mo lang, tutulog mo na lang. Kasi parang nahihilo ka na. Parang napapagod ka na. Diba? Ganun lahat yung pasahero. Paano ngayon yung driver? Yun po kasi ang epekto ng sobra-sobrang carbon dioxide na masisinghot mo dito sa loob ng sasakyan. Kaya po, pwede talagang maaksidente. Akala mo, nahihilo lang siya dahil inaantok, sasabihin mo, oy, baka inaantok ka na, ipahinga mo muna, hinto muna tayo, pero hindi pala. Nahihilo lang siya doon sa epekto ng carbon dioxide na nasisinghot mo. At ang isa pang matindi doon, mga kapatid, nagagalit kayo doon sa anak mo. Diba? Nagagalit kayo doon sa kasama mo. Ano ka ba naman? Nahihilo ka, sarap-sarap na nga ng buhay mo. Nakaupo ka lang dyan, tapos sasabihin mo, pagod ka. Meron ka lang pinapaabot ng konti. Ikaw na, nahihilo ako Yan. Epekto din po yan ng sobrang carbon dioxide na nasisinghot mo habang kayo ay nasa biyahe sa mahabang panahon. At ito pa po, halimbawa, driver, meron kang driver. Tapos yung mga boss, ako yung driver, tapos nandoon yung mga amo ko sa likod. Pwedeng matulog yan boss nga yan So habang sila nagpapahinga, ako naman, hindi ko pwedeng buksan yung bintana ko para makalanghap ako ng fresh air. So ikaw, inaantok ka na rin, nahihilo ka na rin. Drowsy ka na. At nangihina ka na, nanlalata ka na kasi yun po ang epekto ng carbon dioxide. Dahil yung ating hininga na, siyempre hinga ka naman ng hinga pero yung sinisinghot mo naman na oxygen at yung na nitrogen, no, pakaunti ng pakaunti dahil dumadami na yung ini-exhale mo na carbon dioxide. Kaya ikaw na-drowsy ka na. At ang matindi doon, yung aksidente. Na kapag nahirapan ka ng magdesisyon dahil affected ka ang iyong concentration, bumabagal na ang desisyon mo, ang decision making mo at pwede ka pong maaksidente. Ngayon, paano ang gagawin mo doon? 'Di ba? Paano kung ang sasakyan mo ay lumang modelo, ikaw po na nagdadrive, maaaring ikaw yung tatay o ikaw yung nanay na nagdadrive, kasama mo ang pamilya mo, meron pong toggle switch yan para ililipat mo dito, pansamantala, dito sa press air mode. Kung mahabang-mahaba yung biyahe nyo, ayaw nyo naman talagang magpahinga, mula dito sa recirculation mode, may toggle switch yan, ilagay mo dito. Kahit pansamantala lang yun, para pumasok yung additional na oxygen, yung bagong oxygen, yung press na oxygen, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa biyahe. Kasi kung nasa highway ka naman, wala ka naman talagang masasagap na matinding pollution dyan. At masasagap mo talaga yung malinis na hangin. So, i-switch mo yan. Ngayon, kung wala pa rin kayo nung toggle switch na yon para ilipat mo dito, sa press air mode, no, pabalik-balik, magbukas ka na lang ng konti ng yung bintana. Kahit medyo magalit yung boss mo, halimbawa ako, sasabihin ko na lang, sir, napanood ko po kasi si Autorans masama po pala na dire-diretso tayong bumabiyahe at napupuno na po ng carbon dioxide itong loob ng sasakyan, kailangan meron lang pong pumasok na konting oxygen, na konting fresh air. Para ngayon, matabunan niya itong mga carbon dioxide na nasa loob ng inyong sasakyan. Mga kapatid, kung nabalitaan nyo po yung dalawang bata na namatay, nakulong sila doon sa kotse, hindi sila nakita ng kanilang mga magulang. Ngayon, kung yung mga bata na yon ay hindi sila nawalan ng malay, hindi sila nahilo, hindi sila na drowsy, no, hindi sila napagod, hindi sila nanlata, makakahingi sila ng tulong, makakatok nila yon. Yung mga salamin na yon, yung mismo sasakyan, baka nga nabuksan pa nila yung pintuan. Pero dahil sa ang epekto nga po ng carbon dioxide na nasisinghot nila, siguro kung ilang oras silang nandun, wala nang fresh air na pumapasok, ngayon ang inilalabas ng hininga nila dahil humihinga sila carbon dioxide, pwedeng yun ang naging dahilan na nakatulog sila at yun na nga po, nagkaroon na ng problema, na-suffocate na po sila. So mga kapatid, hindi po safe na lagi nyong ginagamit itong recirculation mode para lang makuha nyo yung pinakamalamig na temperatura nyo.
So kailangan talaga gagamitin nyo rin yung press air mode. Kaso ang problema dito sa city, pagpasok nga ng mga lason, yung kasama na rin yung carbon dioxide, nasa labas talaga yan, carbon monoxide, particulate matters, yung usok ng ano yun, na maitim, ng mga diesel na mga sasakyan. Isama mo pa, ito mga kapatid itong mga preno natin, lahat ng sasakyan may preno, lahat may brake pads, may brake shoe. Yung napupulbos na parte ng brake pads na yan, no? Nung lining na yan, naku, napakasama din po niyan sa ating kalusugan. At kung bubuksan mo rin palagi ito, masasagap din naman yung mga matters na yon, yung brake pad matters na yon, pati yung mga particulate matters. So, hindi rin yun healthy. Ngayon, kung meron kayong mga face mask at gusto nyo hindi talaga kayo makasinghot ng ibang mga particulate matters na yan, so kung gagamitin nyo to, mag-face mask kayo. Yun po ang importante. Sa ibang bansa po, lalong-lalo na sa China, alam nyo naman ang kondisyon ng pollution dyan. Yung mga sasakyan nila doon ay mga modelo, nilagyan nila ng air quality sensor, na kapag ka nakasagap ng hindi magandang hangin or polluted na hangin yung sensor nila na yon, sasara po talaga to. Automatic yan, sasara yan. Tapos ang gagamitin nila, recirculation mode. Ang hindi ko lang alam doon, kung puno na to ng carbon dioxide, babalik ba siya dito? Mga kapatid, itong pinag-aaralan po natin ngayon ay para din po ito sa safety natin. Sa totoo lang po, ang carbon dioxide ay hindi po toxic gas. Kasi nanggagaling nga po yan sa hininga natin. Kaya lang, kung ito naman din yung paulit-ulit na masisinghot mo sa halip na yung oxygen at yung nitrogen, yung malinis na hangin, ay magdudulot nga po ito ng matinding pagkahilo, pagkapagod, at yun nga po sa pag-iisip din dahil nawawala yung ating concentration. Ngayon, kung magbibiyahe nga kayo ng mahabang biyahe, gamitin nyo to. Pwede nyo namang gamitin yan dahil wala namang kayong masasagap na mga lason kung ang inyong biyahe ay paprobinsya. Ngayon, kung dito kayo sa Metro Manila, medyo mamimili po talaga kayo kung ikaw naman yung driver at ang nasisinghot mo naman ay puro lason, puro mga gas emission na mga masamang lason, dito ka ngayon. Ngayon, yung mga nagpapahinga sa sasakyan, meron kasing nung araw, diyan sa isang mall, diyan sa Mandaluyong, merong nagpahinga, doon siya natulog sa kanyang sasakyan at nung matagpuan siya ay wala ng buhay. Hindi po mabuti na magpapahinga ka sa sasakyan mo, nakabukas ang air condition mo, walang pumapasok na fresh air, at sa pagdating ng panahon na halos na-deplete na, naubos na yung fresh na hangin, puro carbon dioxide na lang ang inilalabas mo, ikaw rin ang makakasagap nun at pwede mo talagang ikamatay yun. So marami pong hindi aware sa bagay na to, mga kapatid. Yung iba, ang akala nila kapag ito yung Senelec nila para lang makakuha ng maraming fresh air. Ganun lang yon. Ngayon, ito naman, kapag ito ang Senelec nila, yun nga, para mas maging malamig ang kanilang air conditioning system. Ito po palang dalawang to ay may kinalaman po sa ating health. Kung hindi mo po ito matututunang gamitin, hindi mo alam na pwede ka pala talagang maaksidente kung masisinghot mo lahat yung carbon dioxide na nasa loob ng inyong mga sasakyan. Naku po, isang malagim na trahedya ang pwede ring mangyari. Pwedeng masinghot ng driver nung nagmamaneho yung matinding carbon dioxide at mapunta po kayo sa isang malagim na trahedya. Kaya yung mga nagbibiyahe po, yung mga nagsasakay ng 18 katao doon sa Grandia o doon sa Nissan Urban nila, binabiyahe nila yan. No? Mga kapatid, tandaan nyo po, napakadelikado na hindi man lang kayo nag-i-stop over dahil sa dami ng inyong mga pasahero, mas malakas 5 times yung multiplication ng carbon dioxide na mag-iikot-ikot doon sa inyong sasakyan. At pwede mo pong ikahilo yan kung ikaw yung driver. Kaya since ikaw naman yung driver, nasa iyo ang control. Pwede mong ililipat-lipat dito kung manual, kasi yung mga Grandia na yan, yung tulad yung sa akin, tapos yung mga Nissan Urban na yan, pwede mong ilipat-lipat, manual lang yun, ginaganon lang yun eh. Pero doon sa mga high-end, doon sa mga modelo, pinipindot din po talaga. Meron po nagsabi sa akin, nandito yun, nandun, isang customer doon. Buti na lang daw, nagaganon po siya. Hindi rin po safe yun. Kasi yung second-hand smoke naman na inilalabas mo, ang makakasagap din yung mga pasahero mo. Bawal din po yun. Kapag ikaw ay nagmamaneho at may ibang tao doon sa loob ng sasakyan mo, huwag ka pong magaganon. Bawal na bawal po yun. Yun naman pong mga sasakyan na nasiraan ng aircon habang bumabiyahe tapos biglang umulan. Ayan. Nagmo-moist yung kanilang windshield, nagmo-moist yung mga bintana. Kasi yung hininga natin mainit eh.
Yan yung epekto nun, nagpapag siya. So ano ang gagawin mo? Pumunta ka rito. Yan. Para pumapasok yung fresh air at hindi mag-moist naman ang iyong windshield. So delikado rin po kasi yun. Or magbubukas ka talaga ng bintana. Kaya lang, kung malakas nga ang ulan, hindi naman pwede. So ito naman ang iyong gagamitin talaga. Huwag ito. Ngayon, kung ito naman po ang lagi niyong gagamitin, itong press air mode, makakatulong din po yan sa fuel economy. Kasi po, mababawasan yung load ng inyong makina sa pagpapaikot dun sa iyong compressor. Kaya lang, hindi mo ito laging gagamitin. Dahil nga kung ikaw po ay naka-aircon at ginagamit mo to ng mas matagal, mawawala din yung lamig ng inyong aircon. Kaya kung ito ang gagamitin nyo, magpatay na kayo ng aircon, lalo na kung mahaba naman ang inyong biyahe. Kaya po mga kapatid, yung mga ibang mga vehicular accident, kapag na-interview yung driver, kung hindi naman siya napurnada, hindi naman siya nagkaroon ng problema, in-interview siya, ang sasabihin niya, katulugo ako, nahilo ako eh. Biglaan po kasi eh. Hindi ko na po siya napansin. Yan. Kasi nga, wala na yung pagdidesisyon niya eh. Apektado na eh. Tapos yung nahihilo na siya, drowsy na siya. Eh yun nga po yung sinasabing epekto nitong sobrang na-inhale mo na carbon dioxide. So, napakadelikado po talaga nun. Ngayon, driver yon. Eh, ikaw driver ka rin naman na ikaw ang may-ari ng sasakyan mo at kasama mo pamilya mo. So, napakadelikado po na gagamitin nyo, i-maintain nyo palaging nandito kayo at punong-puno ang sasakyan mo, nag-exhale kayo ngayon ng carbon dioxide, kayo rin na makakasinghot nun. At ang epekto nun ay napakasama. Pwedeng magkaroon talaga ng matinding aksidente at ikamatay po ng lahat pa ng mga sakay nyo, ang inyong mga mahal sa buhay. Tulad po ng sinabi ko dun sa unang bahagi, maaaring hindi kayo maapektuhan ng heat stroke or hindi kayo maatake sa puso dahil sa sobrang init ng panahon. Pero kailangan din po pala na alam natin yung mga bagay na to para hindi naman po tayo maapektuhan ng sobrang carbon dioxide na masisinghot natin sa loob ng ating mga sasakyan na sa isang iglap ay pwedeng ika-aksidente nung nagmamaneho. Pwedeng ang nagmamaneho ay yung padre de pamilya at magkakaroon ng aksidente, buong pamilya ay magkakaroon ng problema. So ito pong vlog po natin ngayon, sana makatulong po ulit sa ating lahat. Hindi lamang po doon sa mga may sasakyan, maging doon sa mga bumabiyahe, doon sa mga mananakay, sa mga pasahero. Kung ang inyong sinakyan na van, dahil uuwi kayo ng probinsya, ay hindi man lang nag-o-open ng kanyang bintana or hindi niya ginagamit itong mga binanggit ko po sa inyo at kahit kayo mararamdaman niya na medyo nahihilo na kayo, drowsy na kayo sa tindi ng carbon dioxide na nalanghap nyo, sabihan nyo yung driver, panoorin mo yung vlog ni Autorans. Kasi po, delikado kayong lahat doon. Mga kapatid, sa susunod na vlog ko ay babanggitin ko po, sasagutin ko yung mga tanong nyo at yung mga nagpapa-shoutout. Bukas po, babanggitin ko pong lahat yan. Ngayon pong araw na to, mapagpalang araw ang ibigay sa atin at tayo pong lahat ay maligtas sa maraming mga aksidente na pwedeng mangyari habang tayo po ay nagdadrive, nagmamaneho ng ating mga sasakyan. Magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.